Nako, ang mga love scammers na yan ating makakasama. Of course, our suki and favorite, ang financial guro, Vince Rapisura, and president po yan ng Social Enterprise Development Partnership Inc. Hi, Sir Vince! Hi, Menchi! Happy Valentine's and Happy Chinese New Year! Happy Chinese New Year! Nako, eto na ha. So, Vince, sa simpleng paliwanag, ano ba itong mga love, mga scams online? Paano ba nangyayari ito? And how do you recognize the red flags para mo masabi na, naku, love scam lang yan? Okay, so yung mga love scam, ito ay isang uri ng cybercrime kung saan yung mga scammers, lumilikha sila ng profiles sa mga dating sites, social media, at saka sa chat applications. Nagpapakita sila ng interes sa isang romantikong relasyon at sa kanilang mga target na biktima. Ngunit yung kanilang tunay na layunin ay para makakuha ng pera, personal na impormasyon, o kaya pareho nito, no? So paano ba to nangyayari? Usually, ang nangyayari dyan, usually, sobrang nagiging attentive at mapagmahal yung nakikilala natin online. Tapos, kapag nakuha na nila yung tiwala ng biktima, magsisimula na silang sitwasyon. Kailangan nila ng pera. Bigyan mo akong travel money para magkita tayo. Pero ghost ka na nila pag nakuha yung pera. O kaya sila naman may mga legal issues. At dahil lumalim na yung ating emotional na connection sa kanila, maraming biktima yung napapapayag na magpadala ng pera. So yung mga red flags dito, Menchi, ang mga titignan natin, yung mga relasyon natin online, no, na masyadong mabilis na magpakita ng kanilang pag-ibig, na alam mo yon, sinusuyo ka na agad, no? Tapos ito pa, ayaw magpakita ng personal, picture, diba? Yes. Ayaw mag-video call. Oo. Actually, mas video call ngayon, nababalitaan ko ay may mga gumagawa na rin, pero hindi talaga nagpapakita sa personal. Tapos, vague or inconsistent yung kanilang background. Kaya dapat ang mga anuhin mo dyan, tanongin mo sila ano yung birthday nila, ilan sila magkakapatid, mga ganyan. No? Tapos, after 2 weeks or 3 weeks, ulitin mo na same question. Oo. Tignan mo kung mapapanindigan nila yung pagsisinungaling nila, kumbaga. Yes. Okay. Oo. Yun. So, yun yung love scam natin. At ang karaniwang mga tina-target ng mga ito. Yan, sino? Yung mga, syempre mga araw ng pag-ibig, malapit na mga naghahanap ng connection, ng attention, yan no, yun yung mga emotionally vulnerable. Yung masakit na salita, yung mga desperado at desperada. Ouch! Pero totoo. Oo. Okay. Tapos, usually mga senior citizen, di mo pa nga nakikita ng personal ay huwag magbibigay ng pera. No? I think yun yung very clear. Kung hindi pa kayo nagkikita ng personal, huwag magbigay ng pera. And actually kasi Menchi, may mga talaga namang pero ito ang mga titarget nila, mga high profile talaga, no? Ito talagang makikipagkita talaga, ha? At nagde-date talaga. So nakita na talaga. So at talagang maraming ang documentary niyan sa Netflix na talagang nag-create sila ng mga fake accounts ganyan. So mag-ingat din tayo doon, ang pinaka-importante talaga dito ay kilalanin mo yung kaibigan nila, at yung mga kaibigan mo dapat kilala din niya. Bilang ikaw yung source of information. Okay. So pag yung mga sulsul mong kaibigan, sinasabihan ka na, hoy, gumising ka, makinig ka. I think, your friends are your best, yung taga-detect ng mga flags. Kasi minsan yung flags, yung red flags, hindi mo nakikita pag in love ka. Pero yung mga kaibigan mo, even your parents, mga kapatid, alam nila yan. Diba? So, Vince, hindi rin... Dito natin gamitin yung pagkamarites ng mga friends natin, di ba? Yes. Kasi yan ang taga-validate. Pero Vince, yun pala kanina din binanggit mo, no? So yung mga dating apps are not all safe din pala. Naku, hindi talaga. Unfortunately, ako 1 year and 3 months na na-hack yung yung aking Facebook page, no? So ako
sobrang ingat ko na, Menchi, ha? Kasi ang dami naming At na-admin sobrang doon. talino na, ha? Bigla kaming nawala lahat, no? So, ganun. Grabe. Pero, maigi pa rin na doon tayo sa mga at least reputable na mga na mga social media platforms. Tapos mag-avoid talaga tayo ng maglagay ng mga personal information natin doon. May isang friend nga ako, medyo yung ginagawa niya ay hindi siya nag-a-upload ng real time ng photos niya o kaya nag-greet ng happy birthday. Huwag niyo na rin ilalagay yung birthday ninyo at sa social media. Correct. Nako-compute nila tapos, yan. Tapos gawin natin na napaka-private yung social media natin. Yes. Unless you use your social media platform for business, again, it doesn't have to reflect your personal information. Ayan, transparency, so actually, magkaiba. Ihiwalay mo yon yung personal account tama. mo doon sa business profile mo. Tama, para talagang separate yung personal at saka sa business. Correct. Ito sample ha. I had several friends, actually mga workmates. Sabi ko, bakit ang dami nilang apelido nila ay work? Kunwari, Vince, work. Edwin, work. Sabi ko, ano yung magkakapareho yung apelido nila? Yung pala yun, yung kanilang work, yung kanilang office, Facebook. So iba, I'm not necessarily friends with them on Facebook sa personal level, pero ginamit lahat silang apelyido nila work. So that's their work Facebook page. So that's a nice idea, 'di ba mga kapatid? Ihiwalay mo. O wag din daw ilalagay yung buong pangalan mo on Facebook. And wag wag ilalagay yung buong pangalan. Mas maganda kung yung privacy talaga natin ay napoprotektahan natin. Correct. At saka yung mga saan works sa puso mo. Ay nako, delikado yung mga yan, yung mga nag-aato sa Krusty Krab. Ay nako, hindi ko. Anime yung picture. At titignan natin kung gaano kadalas mag-update doon sa mga content ng social media nila. Sino yung mga kaibigan na nag-i-interact doon sa kanila. Basta ang key talaga doon ay ganun naman talaga sa relationship, Menchi, di ba? Hindi naman maganda na kayong dalawa lang at kayo, di ba? I-involve niyo yung family and friends on both sides para talagang yung identity verification ay masigurado natin. Ayan. So again, thank you very much, Sir Vince Rapisura. Ang dami na naman nating natutunan mula kay Sir Vince. Huwag kayong pabubudol, mga kapatid, ha? Thank you, Sir Vince! And again, Happy Chinese New Year! Hi, Menchi! Ano lang ako? Very quickly, go. Yes, okay. Meron tayong webinar mamayang gabi, Fortifying and Building Your Investment Portfolio. For details, pupunta lang po sa vincerapisura.com/webinars. Webinars, ayan. Mamayang gabi yan mismo, Vince, ha? Yes. Okay. 8 o'clock to 10. Okay, thank you very much.